sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan, ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming pakinabangan, ayon sa parang iyong kinalulugdan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkakaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan, sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa utusan. Ang mga utos gaya ng, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot, at ang alimang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Ang taong matuwid, may bait at habag. Kahit madilim, taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit, mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mabagit, mabait. Magsitayo na po ang lahat.
kaisa ni Kristo ay kapalarang totoo, kaloob ng Espiritu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Pumarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaring maging alagad ko ang sinamang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinamang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatantyain ng magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutsain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ano ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban ng 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Kaya hindi maaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa ang paanyaya ni San Pablo upang isabuhay ang kautusan. At ang sabi niya, ang tunay na umiibig ay tumutupad sa kautusan. Dahil ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ibig sabihin, kapag gusto mong sundin ang kalooban ng Diyos, kailangan ikaw ay tunay na umiibig. Pero pagdating sa mabuting balita, narinig natin ano yung warning o yung paalala ni Jesus sa kanyang mga tagasunod. Sabi niya, ang sino man na nagmamahal sa kanyang ama, anak, kapatid at sariling buhay na higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi karapat-dapat maging alagad ko. Ang tanong po, kontra po ba ito dun sa turo ni San Pablo sa unang pagbasa natin na ating narinig? Ito po ba hindi magkaugnayo? Magkukontra po ba yung nais silang sabihin? Sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma, mag-ibigan kayo. Mag-ibigan upang masunod ang kasulatan. Sa atin namang mabuting balita, sinasabi ng ating Panginoon na ang labis na pag-ibig sa ating kanya-kanyang pamilya o sa ibang tao ay maaring maglayo sa atin sa Diyos. Hindi po magkatunggali. Kung titignan niyo pong mabuti, may kasunod pong linya, yung labis-labis. Ibig sabihin, sobra-sobrang pagmamahal, yun yung masama. Bakit? Dahil maaring ang sobrang pagmamahal o ang kakulangan nito ay maglayo sa atin sa ating Panginoon. Sobrang mahal mo, halimbawa, bibigyan ko po kayo ng sitwasyon. Sabi ni San Pablo, magmahalan. Ginawa nga nating magmahal. Pero halimbawa, meron kayong minamahal. At dahil mahal na mahal nyo yung taong ito, binibigay nyo lahat.
Ibinibigay nyo ang lahat ng kanyang pangangailangan, lahat ng gusto, no? You tolerate them even if they err, no? Sila'y magkamali, no? Pinapalagpas, hindi pinagsasabihan because you really love them, no? Yung mga magulang dito, alam ko po maiintindihan niyo ako. Ganun din sa mga anak. No? May mga magulang na they want to spoil their children to the point that they don't want to correct them. Ano yung nangyayari sa uli? Napapabuti ba yung taong ini-spoil? Yung labis-labis na minamahal, napapabuti ba siya? Hindi. Usually hindi. Why? Kasi iniisip niya, kahit anong gawin ko, hindi mababago ang pagmamahal nito sa akin at kahit mali na yung ginagawa ko, ipagpapatuloy ko. Bakit? Kasi tatanggapin rin naman niya ako. Paring isang bata no, na nagtatantrums. Iiyak lang ako dito, ibibigay na sa akin yung gusto ko. O kaya naman, hindi ako matitiis sa mga magulang ko. Kaya, no, gagawa na lang ako ng paraan. No? Aantayin ko na lang ang pagkakataon kasi later on, mag-give in din yan. Natulungan ba natin yung ating kapwa sa ganitong pamamaraan at pag-iisip? No? Sa ganitong klaseng pagmamahal, hindi. Bakit? Hindi siya napabuti. Bakit? Yung paraan ng pagmamahal, hindi nakatulong sa Kanya. At yun yung paalala ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ibig sabihin ng pagtalikod sa magulang, asawa, mga kapatid, sa ating kapwa ay hindi ibig sabihin na pisikal na pagtalikod. Yung talagang itatakwil natin sila, hindi na natin sila papansinin, hindi po ganon. So, hindi naman pisikal na paglayo. Pwede ring ito'y paraan upang maitama yung kanilang nagawang pagkakamali. Ang paraan ng pagdidistansya ay upang ma-realize nila na meron silang ginawang pagkakamali at dapat nilang itama iyon. Ang pagtatama o ang pagmamahal na sinasabi ng ating Panginoong Hesus, pwede rin namang pagbibigay ng pagkakataon sa ating kapamilya upang maging mature sa kanilang buhay. Halimbawa, magsisimula ng bagong pamilya, sila'y dapat bumukod. Sila'y dapat maging responsable sa kanilang mga resources. Hindi yung magulang ay parating nandyan upang umalalay. To the point na ayaw na magtrabaho ng anak dahil nandyan naman ang kanyang magulang. Yung pag-ibig na sinasabi ng ating Panginoon ay pwede ring paninindigan sa katotohanan. Halimbawa, you really want to preserve the friendship, kaya ayaw mong magsalita ng mali ng iyong kapwa. Hindi po ganon, no? Ang pagmamahal, no? Kahit na at risk yung pagkakaibigan, at least nanindigan ka sa tama. Hindi ka nanindigan sa mali. At tingin ko, higit sa lahat, no? Ito yung pinaka-importante. Kasi iniisip natin, pag nagmamahal tayo, parating yung good feeling, parating mabuti, parating inuunawa, parating dapat pagpasensyahan, palagpasin. Kung ganito po yung pag-intindi natin ng pag-ibig, kulang. Kasi pwede naman tayong magmahal, no? Ito nga, minsan, ang tawag pa dito, tough love. Pwede naman tayong magmahal sa paraan, no, na makakabuti sa ating kapwa. Pwede tayong magmahal na alam natin, bagamat tayo ay magagalit, bagamat ito'y magiging dahilan ng maaring hindi pag-uusap, pero naitama natin ang dapat itama. Hindi tayo naging instrumento ng pagkakasala ng ating kapwa. Okay, tingnan niyo po, nung una, parang walang kaugnayan yung unang pagbasa at mabuting balita. Pero kung titignan nyo, pag ninilayan nating mabuti, very much connected. No? Kasi pwede lamang tayong magmahal. No? Ang tunay lamang na pagpapahayag ng pagmamahal ay sa pagkakataon na mahirap itong gawin. No? Kasi yung good feeling, yung masayang pakiramdam, you feel in love,
Madali lang siya eh. No? Pero kaya mo bang magmahal? No? Ito yung tunay na basihan, no? Kaya mo pa bang magmahal pag mahirap na siyang mahalin? Mahirap na siyang unawain? Pag kailangan mo na siyang itama at dalhin sa katotohanan? Kasi kapag hindi pa ganito yung pagmamahal natin, mababaw pa yung ating pag-unawa ng pagmamahal. At kailangan nating laliman, no, sapagkat pwedeng ang pagmamahal na ipinapahayag natin o binabahagi natin, hindi magdala sa atin at sa ating kapwa sa Diyos. Sa atin at sa ating pamilya sa Diyos. Bakit? No, we just tolerate them. No? Hindi natin dinala sa Diyos kasi pinalagpas natin yung dapat na itinama ng una pa lang. Kaya nga po, mga minamahal kong kapatid, yan po yung grasyang hilingin natin sa ating Panginoon. Totoong ang tawag sa atin ay tunay na magmahal at ito yung katuparan, no, ng pangako ng Diyos sa atin, ng kanyang pag-ibig. At itong pag-ibig ay siya magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Hilingin natin ng parehong biyaya ng pag-ibig at naway ito'y isabuhay natin, no, ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo nang hindi pa bago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Atin nawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay ng katatagan sa Diyos. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip, harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin ang lahat na nagpamisa, ang lahat ng humingi ng ating panalangin, ang mga kaanak natin na yumao, at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, tanggapit iyong
kabasbasan ng sa amin maging tunay na katawat dugong ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging delisya'y nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ng nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel ng siawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at tago ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at panginabatin mo lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na malabirang Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong naanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pariyo ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa puso kong umiibig, walang nananaig, kundi iyong pananalig sa sintang iniibig, hindi ka man masilayan at init mo ay maglaho ng
sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Bawat tako'y nalulubay at di mapalagay hanggat hindi nahimlay sa puso mong dalisay, hindi ka man masinayan at init mo ay maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtutungo sa ating parish office. Ito po ay nakatahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount po ang may bulk order. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan na yung mga mahal sa buhay, kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Patuloy pa rin po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama naming Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mong mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawan ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Magsitayo na po.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihiyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katagunan na tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,